Pa kasi talaga ang tulog sa gabi kaysa araw. Alam ko naman yun eh. Kaya nga bumabawi ako ng kain at ng vitamins. Hindi pa rin sapat yan. Kita mo, nagkakasakit ka tas lagi kang absent-minded sa klase. Sayang naman yung pinaghirapan mo na nakarang semester kung babagsak ka ngayon. Di na lang din siya kumontra. Naintindihan niya. Nagmamalasakit lang to sa kanya, pero di naman siguro siya babagsak. Gagalingan niya sa paparating na exams. Masyado naman kasi si Miss Lavador. Alam naman niya nagtatrabaho ka eh. Hindi lingid sa school ang tungkol sa part-time job niya. Bago siya namasukan kay Prof. Dark, kumuha siya ng certificate mula sa college dean ng Education Department. Kaya rin siguro naging mas considerate ang ibang guro sa kanya, maliban dito kay Miss Cosette Lavador. Kilala tong terror dito sa eskwelahan. Target na makakuha ng Latin honor sa graduation para maging proud naman sa kanyang lola niya. Mukhang mabibigo siya kapag nagtuloy-tuloy itong mental stress niya, tiyak. Lalagapak sa stress ang marka niya. May dinaramdam ka na naman ba? O sisa ni Lola Rowena sa kanya, kinagabihan nung araw na yon habang naghahapunan sila. Wala naman po, Lola. Maputla ka kasi. Dinagdagan nito na mainit na sabaw ang bowl niya. Sabihin mo agad sa akin kung may masakit sa'yo, ha? Huwag isesekreto at baka lalo tayong magkakaproblema kung lumalala pa yan. Okay lang po talaga ako, huwag po kayo mag-alala. Umiling to na parang ayaw maniwala. Panay sabi mong okay ka lang tapos bigla kang lalagnatin. Mag-iingat na po ako, Lola, at may mga vitamins na po akong iniinom. Nag-aalala pa rin ako sa'yo. Tapos hindi mo sinabi sa akin kung ano nangyari sa'yo doon sa trabaho mo. Nagtataka ako ba't ako sinundo rito ng driver ng amo mo at doon daw muna ako titira sa mansyon. Hindi naman po ako pumayag. Kung doon ba tayo titira, makakapagpahinga ka? Pwede naman akong mamasukan na katulong doon. Lola, okay lang po tayo dito. Bakit natin kailangan lumipat doon? Ako na pong bahala sa trabaho ko. Pagkatapos kumain at magligpit, sinamahan siya sa sala ng lola niya na manood ng paborito niyang teleserye sa TV. Isa yung horror fantasy, vampirang lalaki, lobo naman ng babae. Lola, naalala ko nung bata ako, may kinuwento kayo sa akin tungkol sa Vampire Queen na kapatid ni Dracula. Sino nga ba yun? Tanong niya habang nasa patalastas na pinapanood nila. Tumingin ang matanda at inayos ang salamin sa mata na malapit ng malaglag. Si Queen Polaris Merisca Lumina, isang reynang kapantay ni Dracula ang kapangyarihan. Pinuno siya ng Byronic, Purebloods at Dampier. Ayon sa kasaysayan sa mga bituin, may kapangyarihan siya. Ibang lahi po ba sila ng mga vampira? Mga vampira ng bituin ang tawag sa kanila. Ang Byronic, Maharlika. Ang Dampier, mga anak na Maharlika at mortal. May kalayaan sila noon na umibig sa tao, kaya't nagkaroon ng Dampier. Hindi ba naging tragic ang love story ng Vampire Queen? Oo, sinakripisyong sarili niya para sa nasasakupan at sa lalaking mahal niya. Sino po yung lalaking minahal niya? Si Vicro, Arkanghel ng hating gabi. Kung galing sa bituin ng kapangyarihan ng Reyna, si Vicro mula naman sa buwan. Midnight Archangel? Wow, may ganun pala. Dahil sa kapatid ni Vicro na si Crono, kaya pinili ng Reyna tapusin ang kanyang buhay? May kapatid si Vicro? Pareha silang umibig sa Reyna pero marahas ang kanyang paraan, kaya't pinili ng Reyna ang pagmamahal ni Vicro. Nagulat si Crono at nagkaroon ng kaguluhan na humantong sa pagsasakripisyo ng Reyna. Nangyari yan bago ang ikalawang pagising ni Dracula. Nung bata siya, paborito niyang kwentong yon kahit di niya maintindihan. Ngayon lang nagsingkin sa kanya na ganun pala ang nangyari. Mayroon bang marahas na pag-ibig? Nagtagal sa isip ang sinabi niya ng lola niya. Sina Crono at Vicro parehas na nagmahal, pero magkaiba ng pamamaraan. Paano iniparamdam? Kahit ang mga nilalang na nabubuhay sa gabi, hindi ligtas sa kamandag ng pag-ibig? Walang kasing liwanag ang sinag ng buwan ng gabing iyon. Para ba nakikipagtagisan sa mahakuri ng mga bituin, may stulang diamanteng tumitibok sa kalawakan. Ang dapyo ng hangin hindi malamig, ngunit hindi rin naman maalinsangan. Parang hininga ng sanggol na kasisilang lamang. May likas na halimuyak ng pinaghalong bulaklak, singaw ng lupa at hamog ng mga dahon ng puno. Mula sa isa sa mga puno ng hardin, nakakoble sa anino si Vicro. Buong paghangang pinagmamasdan ng babaeng nakayapak, naglalakad sa maluwang na pavilion na lalatagan ng lunti ang damo. Suot ang white flowy dress na may malambot na tela, sumasayad ang laylayan sa nilalakaran nito. Nagre-reflektor ang liwanag ng buwan at pinasisilip ang hulma ng katawan nito. Ang buhok na kasing itim ng hating gabi, patak-patak na gintong hibla.
Isa sa mga tanda na itong reyna. Sa pulso nito'y kumikinang ang pulseras gawa sa pangil ng buwan. Regalo niya yon at tuwing nakikita niyang suot nito, humigpit ang puso niya. Nagtagis ang bagang na matanaw ang bulto ng lalaking tulad niya. Pinanonood ang reyna. Si Crono, ang kanyang kapatid. Pero di gaya niya, malaya itong hawakan ng babaeng parehas nilang minamahal. Dahil ito ang pinili ng lahi nila na maging asawa ng reyna. Sa isang iglap na wala sa kinatatayon si Crono, nadaman niya mabangis itong presensya sa kanyang likuran. Dinakma siya nito sa batok. Di niya na sinubukan lumingon kung di malulusaw siya. Si Crono ang pinakamalakas na arkanghel ng buwan. Taglay ang kapangyarihang kontrolin sa ng lahat. You're looking at someone forbidden, Vicro. Know your boundary and your place. Babala nito tinagis siya ng buong lakas papunta sa kawalan. Hinayaan niyang tangin siya ng pwersa, kasunod na marahas na pagsabog ng kanyang pakpak. Know his place? But his place is in her heart. He owns the queen's heart. Isang bagay na di alam ni Crono at bawal nitong malaman. Hanggang kailan? Gaano katagal siya maghihintay para magkaroon ng katuparan ang pagmamahalan nila ng reyna? The lonely dream faded away from Dark's clouded memory. His eyes flew open at the same dim light from the ceiling awakened his sight. Bumangon siya. Hinilot ang bridge ng ilong at binato ang tingin ng babaeng naghahain ng pagkain sa dining table, kung saan nagmula ang naririnig niyang mababaw na kaluskos. For a second his breath faltered. Pomelo. She's wearing the same dress as the queen in his dreams earlier. That white and flowy dress from his closet. Paano nito nahanap yon? Tinago niya yon at bakit ito sinuot? Tumikim siya. Pumitlag to at lumingon sa gawin niya. Good evening, Professor. Dinner is ready. Kain na po. Masigla nitong sabi at ngumiti ng tipid sa kabila ng pagod na sumisilip sa mga mata nito. Inabot niyang eyeglasses at sinuot. Umahon siya mula sa kama. Tumuloy sa banyo. Binaba ng sarili sa ilalim ng shower. Kinondisyon niya ang isip sa posibilidad na hindi nababalik sa trabaho si Pomelo pagkatapos ng leave nito dahil sa nangyari ng gabing may bagyo. Kung nagkwento lang sana to, malalaman niya ang kailangan niyang gawin. Hindi siya pwedeng gumawa ng aksyon hanggat di niya nasusukat kung aktibo na ba ulit ang kamalayan ng kapatid niya. Malalagay sa panganib ang puso ni Pomelo. Paglabas ng shower, nasa opisina ng dalaga at nag-aayos doon. Naririnig niya ang munti nitong kilos. Dumulog siya sa dining table at nagsimulang kumain. Handa na rin ang gamot niya. Hiniram ko nga po pala itong damit dun sa cabinet. Nabasa kasi ako ng ulan habang papunta rito. Okay lang po ba? Hinaplos-saplos ito ang bestida. Gusto mo ba yan? You can have it. After all, that dress belongs to her originally. Hindi po ba ito damit ng girlfriend mo? It is. And his girlfriend is wearing the dress right now. The bracelet, did you find it? May kasamang bracelet ang dress na yan. Tinikman niyang wine habang di inalis ang titig sa magandang mukha ni Pomelo. Kahit ngayon ramdam pa rin niya ang kawalan ng kalayaan na hawakan. Tinago ko po dun sa drawer ang bracelet. Dinagdagan nito ng tubig ang baso niya. Hindi mo sinubukang isuot? Umiling to at nilingon ang gawin ng cabinet. Baka mabasag, mukhang mahal-mahal pa naman. Gawa sa pangil lang buwan. You cannot find it in shops here. Pangil lang buwan? Never mind, gusto mong itry? Tumayo siya. Okay lang po, Professor, wag na. Pero gusto niyang makitang suot muli nito ang pulseras, ang katibay na isinuko niya ang kanyang puso. Pumasok siya sa walk-in cabinet at binuksan ang drawer. Resting inside is the moon bracelet, the gift he gave her when he declared his undying love. Pero nung gabing suot ng Reyna ang bracelet, natuklasan ni Crono ang namagitan sa kanila. Kapalit ng buhay, ginawa ng Reyna ang pinagbabawal na sumpa. Dinampot niya ang pulseras at pumihit. Tinawid ng munting distansya sa pagitan nila ng babaeng manghang nakatitig sa kanya. Ang inosente nitong mga mata, ang mukhang nakaguhit na sa kanyang puso at di kailanman papalitan. Sinuot niya rito ang bracelet. Di yun sapat para mapukaw ang tunay nitong katauhan, pero sa mga bata nito'y kuminang ang 5 bituin na pinagmulan nakatago nitong lakas. Kahit anong hugis at anyong isuot nito, Her Grace, the Queen of Stars, will remain. Professor? Nagtatakang pukaw nito. He adjusted his eyeglasses to hide the magnitude of longing he is keeping at bay. Let's start changing my routine. Ano pong ibig niyong sabihin? Teach me those things that you used to do for me until now. I think it's time. I'll have to do my part. Isipin mong parusa to sa nangyari na hindi ko matandaan. Hayaan mong alagaan kita tuwing nandito ka. Po? Ba't kailangan mong gawin yon? Dahil gusto ko. Dahil matagal ko nang gustong gawin.
Bahagya siyang umiti at hinaplo sa daliri ang pisngi nito. Welcome back, my queen. May 5 lahi ang elemental angels: wind, fire, water, earth, and the heavenly angels. Ang lahi ng moon ay nagmula sa mga anghel ng liwanag at apoy. Ang pamilya ni Dark Vicro de Barras ang tinuturing na royal blood at namumuno sa lahing yon. Sila ang Moon Archangels. Tiniklop ni Dark ang aklat na naglalaman ng kasaysayan ng angkan niya. Si Crono ang hinirang na tagapagmana ng kanilang supremo, samantalang siya ang pinakamahina. Taglay ni Crono at mga puting pakpak habang taglay niya ang kalahating pares lamang ng itim na pakpak. Nakalilipad pa rin siya gaya ng iba pero limitadong kapangyarihan at kailangan ng liwanag ng buwan para magbagong anyo. Niligpit ng lalaki ang libro sa pinakalikod na bahagi ng bookshelf sa kanilang library. Aminado siyang mahina siya, kaya nga isinakripisya ng babaeng mahal niya ang buhay nito para sa kanyang kaligtasan. Hanggang ngayon hindi pa rin ba siya sapat kahit namuhay na sila bilang ordinaryong mortal? Darating ang oras, kailangan nilang bumalik sa tunay nilang katauhan at hangad niyang sa pagsapit ng sandaling iyon, mapapatunayan niyang karapat-dapat siya sa pagmamahal ng reyna. Binalikan niya sa kanyang silid si Pomelo. Natulog sa couch ang dalaga. Nilapitan niya to at maingat na pinangko. Dinala to sa kama. Matagal niyang pinagmasdan ng babae at bumaba ang titig sa katawan nito. Sa loob na marupok ng katawang iyon, nakakulong ang kapatid niyang si Crono. Naalala niya ang gabing naghasik ng lagim ang kanyang kapatid matapos sabihin ng reyna ang damdamin nito para sa kanya. That night, the moon hides behind the thick collage of dark clouds corresponding to Crono's anger. Binalot ng dilim ang buong kalawakan pababa sa lupa. Tayong mga bituin ang di nagpatinag at tumatagos ang kislap para alalay ng reyna. Release him, Crono. Vicro is innocent. He had nothing to do with this. Nakikiusap ang reyna at tinanaw si Vicro na nakakulong sa loob ng hawla, gawa sa nag-aapoy ng mga tinik. Nakagapos sa mga paa at kamay na nagbabagang kadena. Yun ang uri ng apoy na kayang tumupok ng kaluluwa ng mga immortal. You have an affair with my weakling brother, my love. This action is unforgivable. Ikaw ang nakatakda para maging kabiyak ko, Crono, pero hindi mo magiging pag-aari ang puso ko. Dati ko nang sinabi sa iyo, maaaring makuha mong katawan ko, ngunit hindi ang pag-ibig ko. Siya lang ang mamahalin ko. Si Vicro lang ang mahal ko. You will regret doing this to me, Queen Polaris Mariska Luminal. Your descendants will pay hard on this treachery, unfaithful bride of the Archangel of the Moon. Mabangis na ungol ni Crono na yumanig sa buong lugar. Vicro struggled to break free from the gag of poisonous smoke, blocking his mouth. Preventing all his facility to speak, Crono's power is overwhelming. He cannot even stand a chance. Kontrolado pati kapangyarihang nakukuha niya sa buwan at ang buong angkan niya ay nasa likuran nito. Are you waging war against the Queen of Stars? Di nagpatinag ang reyna. Makapangyarihan ka, Crono, pero alam mo kung anong kaya kong gawin. Pakawalan mo si Vicro ngayon din. Naging tugon mula kay Crono ang walang babalang pagkawasak ng Lumina Castle at ang karatig kastilo ng Byronic Empire. Lumipad ito, sumasabog sa sandaling lumapat sa lahat ng bagay na tinatamaan. The Queen manifested her own infinite power, covering the entire Byronic Empire with unpenetratable shield of light. Di na muling nadagdagan ng pinsalang nilikha ni Crono, ngunit pinakawalan nito ang nakalalasang usok na papatay sa lahat ng uri ng mga vampira na nabubuhay sa lupa. Hindi rin siya nakaligtas sa pagbulusok ng daan-daan nitong balahibo na bumuon sa buong katawan niya. Sa pilitang sinisipsip ang buhay niya. Ramdam niya ang pagkatok ng kamatayan sa kanyang sistema hanggang sa narinig niya ang boses ng reyna. Binigkas ang pinagbabawal na sumpa. Tinatawag ko ang espiritu ng 4 na haligi ng bituin. 4 na tagabantay ng lawan ng kamatayan. Ako ipakinggan at ipagkaloob sa akin ng kapangyarihan. Ikulong sa katawan ko ang kaaway sa aking harapan at 10 ng kanyang lakas ay magiging akin. Akong reyna ng mga bituin at dinggin ang aking hiling. Yumanig ang mundo. Umuga pati langit, nanginig ang mga bundok, napunit ang mga ulap, ang hangin natuyo, ang oras suminto. Mula sa ilalim ng lupa bumulusok ang matalim na liwanag. Sinalubong ng kaparehas na sinag mula sa bituin at iginapos si Crono. Hinigup to ng puwersa at sinipsip ng katawan ng reyna. Crono, his brother, is sealed inside the queen's body, guarded by her heart and consciousness. Kahit tagtad ng sugat ang katawan, nagawa niya makalapit sa reyna. Dati nalulusaw siya tuwing tinatangka niyang hawakan to. Yon ang paraan ni Crono pang hindi siya makalapit.
Umatras sa laban ng kanyang lahi. Ang kabayaran na ipinagbabawal na sumpa ay ang pagkabura ng alaala ng reyna, kasabay ng kapangyarihan nito. Nang gabing yon, nagkaroon siya ng kalayaang hawakan at dalhin sa kanyang mga bisig ang babaeng pinakamamahal. Mabuhay bilang normal na mortal. Gawin mo yon para sa akin. Bigyan mo ko ng buhay na tahimik. Hiling nito sa kanya. Tumango siya. Pigil ang pagbukal ng gintong likido sa mga mata. Sa oras na ipikit nito ang mga mata, mawawala na siya sa alaala nito. Para na ring pinapatay ang puso niya. Sa huli, si Crono pa rin ang kasama mo. Ako ang mahal mo pero kung kailan pwede na kitang hawakan, saka mo naman ako iiwan. Nagtiis akong mahalin ka mula sa malayo. Nagtiis ako ngayong malayo na tayo, saka ka naman magpapaalam. Dark, alaala ko lang mawawala, hindi ako. Kung nasan ako, naroon ka rin. Di man kita maalala pero kasama mo pa rin ako. Ikaw lang ang mamahalin ko. Hinaplos nito ang kanyang panga. Kailangan ko itong gawin. Hihigupin ng kapatid mo ang kapangyarihan ng bituin. Gagamitin niyo yan para makawala sa pagkakakulong sa loob ng katawan ko. Hindi ko papayagang muli kanyang saktan. Naiintindihan ko. Habang nakakulong siya, gagawin kong lahat para lumakas at nang di mo na kailangan magsakripisyo. Palalayain kita mula kay Crono, aking reyna. Pangako yan. Maghihintay ako, Dark. Paalam muna. Hanggang muli kong pagising, mahal kong Arkanghel. Pinikit nito ang mga mata at sa kanyang bisig mahimbing na nakatulog ang reyna. Hinagkan niya to sa labi at pinalaya ang gintong likido na bumukal sa mga mata. My love! Dinig ni Pomelo ang bulong, ang boses na dumagundong sa kanyang utak. Nasa loob na naman siya ng panaginip at bihag ng lalaking hindi niya kilala. Na hindi niya mahawakan at di malaman kung saan ang gagaling, pero parang kasakasama lamang niya. Sino ka ba? I am your girl, my love. You're mine and I am yours. I live inside you. Come on, let me make love to you, my queen. I am near to be awakened. Ayoko. Hindi kita kilala. Sino ka ba? Hindi ako queen. Tama na, tigilan mo na ako. Pero sinakop rin ng persa nito ang buong katawan niya. Kailangan niyang gumising bago siya nito maling maangkin. Pomelo, wake up. Pomelo. Boses ni Professor. Pilit binawi ang sarili mula sa persang bumihag sa kanya. Nagawa niyang dumilat at nawalang presensya sa kanyang panaginip. Professor? You're having a nightmare? Hawak ng lalaki ang kanang kamay niya. Tumango siya at bumalikwas ng bangon. Sorry po, nakatulog ako. Umiling ang professor at may pagsuyong tinitigan siya sa mga mata. Lagi ka bang binabangungot? Tanong nito. 2 beses na. May lalaki sa panaginip ko at gusto niya akong galawin. Nung una nagtagumpay siya, na may bagyo, may ginawa rin siya sa akin gaya mo. Napansin niya ang pag-igting ng panga nito. May sinat ka na naman. Pag mahinang katawan, may tendensing papasukin ng bangungot ang isipan mo. Kalimutan mo muna tungkol sa panaginip. Pati ang nangyari sa kanila, dapat na rin siguro niyang kalimutan. Nitong mga nagdaang linggo, hindi na siya tinantanan ng dagnat. Kakaisip niya tungkol doon. Humihina tuloy ang resistensya niya. Anong oras na po? Tanong niyang nilingon ang orasan sa side table. Alas, masyado ng tulog niya. Papasok ako mamayang gabi. Babawi ako, promise po. You don't have to do that, Pomelo. I can handle things here. Magpahinga ka. Naguguluhan siya. Bakit bigla itong bumait sa kanya? Hindi siya sanay na ganito ito. Mas komportable siya nung masungit pang lalaki. Would you like hot drink, milk or tea? Hinago nito ang buhok niya. Lumala ang tahip sa kanyang dibdib na maghinang ang mata nila at napansin niyang kislap ng buwan doon. Para siyang sinusuyo. Milk. Coming right up. He smiled and left. Anong sabi mo? Carmel's voice in the phone became sharp. The queen is pregnant. She's having a baby. Frustrated na may halong excitement na pahayag ni Dark. Gusto niyang isiping anak niya nasa sinapupunan ngayon ni Pomelo, pero di rin maiwasang mangamba na baka anak din yun ni Crono. And why do you sound so disturbed? The queen told me Crono is making love with her in her dream. It could be his child too. What do you think? Moon, help us. This is bad. Dark, you must do everything. Malalagay sa panganib ang puso ng reyna kung anak ni Crono ang baby. Hanggang kailan ka mananatili sa mortal na katawang yan? Get back to your true form already. Kahinaan niya bilang taong makatulog sa araw. Yun ang kapalit ng isagawa niyang sumpa para pasukin ang katauhan ng isang mortal at itago ang pagiging siya ng anyo. Baka matakot si Pomelo. Di nila naihanda ang dalaga sa gantong hiwaga at kababalaghan. I will find a way to convince her to stay with me, Carmel. We will take it slow. Ayoko siyang biglain. Pwede rin namang anak ko talaga ang baby, hindi ba?
Dapat siguro kausapin mong bantay niya. Di madaling kumbinse na matandang yon. Hanggang ngayon, kaaway yung tingin niya sa atin. Akong bahala. Hindi siya tutol sa pagtatrabaho ni Pomelo sa akin. Pumihit siya na madama ang presensya ng babaeng nakaupo sa balustre ng bintana. Sumasayaw sa hangin ng mahaba at maitim nitong buhok. Hugging in her slim figure is a bloody gown that matches the moon earrings she's wearing. Zekia Armada, a supermodel in the world of mortals and a woman destined to be his wife. Pinangkuto ng hangin at ibinaba sa sahig. Ang anghel ng hangin. It's been a while, Dark. How are you? What brings you here, Zekia? Binaba niya ang cellphone. Binisita ang groom ko. Ayaw mo bang kamustahin kita? That groom thing is long overdue, Zekia. Ikaw lang tumanggi kung ano nakatakda, Dark. Wala ka rin namang magagawa. Kung ano ang desisyon ng Moon Empire, yun ang masusunod. Gusto mo bang maulit ang trahedya noon? I warn you, stop your affair with the Queen. You belong to me, Dark. Hindi kita ibibigay sa Reyna o kahit sinong Byronic vampire na may pagtingin sa'yo. Naiintindihan mo? Nagtagis siya ng bagang. Ganito kahina ang tingin sa kanya ng lahi niya. Binisita ang groom ko. Pati babaeng to'y pinagbabantaan siya. Kumawala siya sa pagkakahawak ito at naglakad pabalik sa kwarto. Sa ayaw at sa gusto ni Pomelo, lilipat dito sa mansyon ng dalaga. Paulit-ulit kumukurap si Pomelo matapos sabihin sa kanya ng doktor sa school clinic na buntis siya. Ayaw magsingkin sa kanya ang salitang iyon. Tinutulak ng kanyang utak paalis. Ayaw tanggapin. Buntis siya. Mariin niyang kinagata ibabang labi. Pigil-pigil ang pag-agos ng luha hanggang sa sininok na lamang siya. Buntis siya. Anong sasabihin niya kay Lola Rowena? Paano ng pag-aaral niya? Titigil ba siya? Hindi pwede. Kailangan niya magtapos. Pero may patakaran ng school para sa education students. Palibasa, magiging role model ng mga estudyante ang guro. Kapag nabuntis at walang amang aako sa baby o kaya hindi pinakasalan ng babae, hindi ito papayagang makagraduate. Tulala siyang iniwan ng school doctor doon sa ward ng clinic. Hinayaan siyang umiyak. Dapat siguro sabihin niya kay Prof. Dark. Makikiusap siya, akuin muna nito ang bata at mangako sa school na papakasalan siya para may pagpatuloy ang pag-aaral. Dodoblehan niya ang serbisyo niya bilang kapalit sa pabor na yon. Wala sa sarili at parang saranggola, nakasabit sa ulap ang isip niya. Panay ang bahid niya sa luha. Di niya pwedeng isikreto ang kondisyon niya. Tiyak magbibigay na report ang doktor sa kanyang dean at advisor. Bakit pa nagkataon pang dito siya sa school hinimatay? Parang pinagkanulo niyang sarili. Tahimik ang klase pagpasok niya. May seatwork na binigay. Kinambatan lang siya ni Dasha at pinalapit agad sa sila niya. Binigay nitong test paper. Good morning, students. Kasama ng dean ang babaeng ubod ng ganda at pamilyar sa kanya. Good morning, madam. Sabay-sabay nilang tugon. Binalot ng bulungan ang mga klase niya, ang buong silid, sa bisitang kasama ng dean. Tama. Kaya't pamilyar to dahil madalas din tong nakikita sa TV. Isang commercial model ng sikat na shampoo. Tunay nga namang maganda ang mahaba nitong buhok na kumikinang pa ang mga hibla. Class, may I introduce to you Miss Zekia Armada. She's quite familiar, isn't she? Isa siyang modelo at nakilala natin siya sa mga TV ads. Sabi ni, oo nga siya yun. Sa shampoo, diba? Ang ganda niya sa personal. Nagkagulo ang mga kaklase niya. Kinilig ang karamihan habang nakatunga nga siya sa bisita. Kahit siya hindi rin makapaniwalang narito to sa harap nila. Minsan lang sila nakakita ng artista at celebrity kaya nito. Hello class, it's nice to meet you all. Nandito si Miss Armada para mag-scout ng potential model na po pwedeng makapasok na agency. While she's at it, magiging pansamantalang advisor niya siya. Wow! Nagbunyi at nasabik ang buong klase. Ang boys kanya-kanyang palitan ng high five. Napalok siya na mapansing nakatingin sa kanya si Miss Zekia. Nailang siyang bigla at na-conscious. Feeling niya may alam itong sekreto tungkol sa kanya. Siguro na i-report na ng school doctor ang pagbubuntis niya. Nakaplos niya ang tiyan at yumuko. Kunyari sinisilip ang test paper. Buo na ang desisyon niya mamayang gabi. Sasabihin niya na ang lahat. Lunch break. Walang ganang kumain si Pomelo, kaya't nagstay lang siya sa classroom, nag-review sa darating nilang semi-final exam. 3 sa klase niyang naroon at tapos ng kumain. 2 boys na naglalaro ng ML. Ang isa naman ay babae na si Martina, abala naman sa pagre-retouch. Nagangat siya ng paningin mula sa binabasang aklat. Nasumpungan sa may pintuan si Miss Armada. Pomelo, right? Tanong nito sa kanya.